Ngayon ang sweet. Tara, umpisahan na natin. Yan, una, nag-ano ko ng bawang. Yan. Actually, lahat naman ng niluluto talaga ay mayroong bawang. At talaga naman, ito ang isa sa nagpapasarap sa mga ulam natin. So, after that, ihulog na natin yung sibuyas. So, conforme na lang sa sibuyas sa gusto nyong hiwa. Pwedeng style bulaklak, pwedeng style ako, ganito inano ko para mas ma-classic ang dating pagkayari ng ating lutuin. So, actually, kailangan half cook lang yan. Yun, after na mayan na natin, syempre, ihulog na natin yung tomato. Yung tomato ay pampaalis lansa. Yan. Yan. Ganyan lang po ang pagluluto ng ating squids. So, di ba kakaiba ang luto ko? Siyempre, kailangan iba-iba ang style ng pagluluto natin at iba-iba rin ang sangkap. I don't know kung yung iba ay naglalagay ng kamatis. Pero ako, maraming isasarapan pag may kamatis ang squid. Lalo na kapag original ang iyong niluluto na pusit. So, ang pusit na to, original na rin, kaya lang, dahil sobrang talino, nakasilid siya sa lata. Ay, nako, talaga naman, nagpatuhuli sila. Oh, guys, ganyan lang. So, after that, syempre, ilalagay natin to ng ating paminta. Wait a minute kung wala akong paminta. Yan natin paminta. Actually, lahat ng lutuin naman talaga, nilalagay ng paminta eh. Lalo na yung talagang paborito, yung paminta. O, ayan. Saan pa kayo? O, ready na tayo. So, after na nalagyan na natin paminta, so, mix well natin. O, kita niyo po. Ayan. So, after that, yulog na natin, siyempre, yung pusit na nakasilid sa lata. So, kita niyo naman, ang laki niya, di ba? So, akala nyo, parang original talaga, nahuli sa ating tawag dyan, yung huli sa dagat ba to? Oo, dagat. So, dahil sobrang laki siya, guys, ang ginagawa ko dyan, syempre, lalagyan natin siya, ay, hindi pala lalagyan, puputulin natin siya, in the two siya, ayan, gaganyan lang natin, guys. Ayan, kasi, malaman po yan, so, ayan, nahati na natin. At hatiin pa uli natin to. Kasi sobrang laki naman niya. Ika nga, pag malaki, masyadong nakakabusog. At baka mahirinan ka sa sobrang laki. So, kailangan, kaya lang ng bibig natin yung kakainin. O guys, nakita nyo na ha, ang taba nito. At ang taba-taba talaga niya, ang lusog-lusog. So, hinati lang natin siya ng into 2. So, nakita nyo po ang aking pag-aadobo. After that, syempre, para mawala ang lasa niya, sa halip na suka ang aking ilagay, ang ilalagay ko ay kalamansi. So, i-ready na natin yung kalamansi. Hayaan mo siyang high ang ating apoy. Yan. Para mabawasan yung sabaw niya. O, let's do it now sa ating kalamansi. Guys, ito nga po palang kalamansi na to ay harvest ko sa sarili kong tanim. Diba, nakita nyo, meron akong tanim sa paso na kalamansi. Kita nyo, very smallest pa kasi baby pa siya. Pero meron namang nahihinog na at meron namang malaki na. Ayan, so, bigain na natin ang ating kalamansing na harvest sa aking bako. Ihulog na natin yung kalamansi. Ayan, syempre, kailangan i-mix well natin yan. Para ang ating kalamansi at sili ay talaga namang humalo siya. So, after 5 minutes, kailangan ay ito ay konti na ang sabaw. Kasi nga, kailangan yung talagang adobong-adobo ang dating niya. Ayan, ganyan po ako magluto ng adobong squid. At talaga naman, mapapayami ka. So, saan ka pa? Mura naman ang mga nakalata. Pumapatak siya na 105. So, ito ay dalawa. So, 210. So, conforme sa brand, kung mamahalin o mumurahin yung nakalata. So, marami naman talagang squid na nakalata eh. Mamili na lang kayo kung anong brand ang gusto nyo.
Pero para sa akin, lagi kong binibili ay yung saba. Uy, baka naman saba, saba-saba dyan. Uy, ang saba talaga, masarap din ang sardinas ng saba. Talaga, very masarap. I don't know, nasarapan kasi ko sa produkto ng saba. Pero kung itatry nyo to, you try it, masasabi nyo na tama kasi Winona activities. So, ayan. Na wawala na ang kanyang pagkasabaw. So, ayan, okay na. Hindi na natin siya lalagyan ng toyo dahil siya ay may toyo na. Kompleto na siya, kaya lang, iginisa lang natin siya. Okay, pamaya-maya, tikman na natin itong squid natin ha. Thank you nga pala mga BFF friends. Kung daan ito sa inyong wall, pakipalo naman ako para tayo ay lagi kayong update sa aking mga lutuing pambahay. Actually, hindi lang naman pagluluto ang dapat nating alamin sa buhay. Kailangan lahat ay may alam tayo. At ibahagi natin to sa ating mga wall upang yung mga hindi sanay magluto ay matuto magluto. Yan, ako nga dati hindi sanay magluto eh. Pero ngayon, tinuruan ako na sarili ko. Sarili ko nagturo sa akin at pinanunood ko at matigman ko kung anong mga sangkap, lulutuin ko na. So, hindi na kailangan turuan pa. Dahil tayo ay matanda na. O mga BFF friends, pasensya na ha. Pero ito ang maituturo ko sa inyo, ang adobong squid. Squid na nakalata at easy to cook at easy to eat talaga. So, mura pa. So, tara na, mag-ain na tayo. Mga BFF friends, thank you for watching. I hope may natutunan kayo kay Winona Abadinho or Winona Activities. Please follow me and subscribe my YouTube channel, Winona Activities, FB page, Winona Abadinho. Bye-bye!